Sang Juan. 5 taon na kasal. Hindi ka man lang kailanman lumingon sa akin. Ang pagmamahal ko, naging tanikala lang na nagpapabigat sa'yo. Tanikal. Pagod ka na rin siguro. Doktor, sabi niya kay Sang Juan, malapit nang maabot ang limit ng puso niya. Kailangan agad ng bagong puso. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Sa napakababang temperatura lamang, maaring masigiro ang pagiging sariwa at buo ng organ na ililipa. Sapat na siguro ang freezer ng refrigerated truck. Sang Juan, hintayin mo ako. Sang Juan, lagi mong sinasabi na naririnig mo ang tibok ng puso ko, na nakakapagpasiguro sa'yo. Kaya, hayaan mo na lang itong samahan ka. Sang Juan, maligayang anibersaryo ng kasal. Luxing Chen, nakakainis ka ba? Alam mo naman kung gaano ako kabisi sa trabaho. Hindi mo ba alam yun? Mga bagay na walang kabuluhan. Huwag mo na akong tawaging bumalik para sa mga yan. O maghihiwalay na ako sa'yo. Sang Juan, ako. Tama na, kuya. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang pilit na pinakasalan si Sang Juan. At pinagbawal mo siyang makita ako. Ngayon umabot na ang oras. Panahon na para ibalik mo ang asawa ko. Ibinalik sa akin. Luye. Sino ba ang nagsabing pwede kang pumasok sa bahay namin? Si Sang Juan ngayon ang asawa ko. Hindi ka welcome rito. Umalis ka na, ngayon. Ayos ka lang ba? Ayos ako. Ang asawa mo, Lu Xingchen. Noong una, ang taong nagmamahalan kay Sang Juan ay ako. Kung hindi ka, matagal na sana akong nakipag-asawa kay Sang Juan at namuhay ng masaya. Masayang buhay. Kung noon, hindi ko pinilit si Sang Juan na pakasalan ako. Ngayon, dahil sa'yo, pinagsamantalahan siya hanggang wasak ang pamilya niya at nawala ang mahal sa buhay niya. Ikaw, Tama na, Luxing Chen. Noon, paano mo ako pinilit na pakasalan ka noon? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sang Juan, huwag kang magalit muna. Mahina pa ang puso mo ngayon, at bantis ka pa. Kung hindi ka man maniniwala, hahanapin ko na ang ebidensya ngayon, at haharapin ko siya. hindi ko dapat ipaalam kay Sang Juan ang katotohanan. Tama na, Lu Xingchen. Si Sang Juan at ako ang totoong nagmamahalan. At ikaw, pangbakop ka lang. Si Sang Juan ang asawa ko. Magpakita ka ng respeto. Sang Juan, ako. Tama na, Luxing Chen. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang kuya ko, sanay na siyang marahas. Ang asawa mo, hindi mo alam, di ba? Nagdesisyon na si Sang Juan, hindi na niya gustong magkaanak. Sang Juan, totoo ba yan? Talaga bang gusto mo? Bakit? Kasi ang anak dapat, bunga ang pag-ibig. Hindi ito resulta ng kung ano-anong paraan mo. Lalo na, ngayon, nasa pag-angat ang Sangshi Group. Wala akong oras para magkaanak. Dahil kasi sa kuya,
Huwag mong subukan gamitin ang anak para ibihag si Sang Juan. Si Sang Juan ay isang independyente at malayang babae. Luxing Chen, nagdesisyon na ako. Ayaw ko na sa anak na ito. Hindi. Huwag, Sang Juan. Mahina na talaga ang puso mo. Kung magpapalagpas ka ngayon, maaari itong maging delikado. Tama na. Desisyon ko na. Tigilan mo na. Luya, tara na. Ok lang, Sang Juan. Naayos ko na. Di Renmin Yuan. Naghihintay na ang pinakamagaling na propesor. Ligtas yan. Tayo na. Hindi. Sang Juan. Sang Juan. Sang Juan. Sang Juan. Walang kasalanan ang bata. At ang 5 taon na to. Hindi mo ba ako minahal kahit minsan? Sang Juan. Wala yan. Kung ayaw mo, pwede akong maghintay pa ng 5 taon. Sang Juan. Luxing Chen, hindi kita minahal kailanman. Huwag mo na akong istorbohin. Itong ospital na to, ako na ang nag-ayos. Huwag, Sang Juan. Sang Juan. Hindi. Sang Juan. Sang Juan. Sang Juan. Lu Tsingchen, bakit ka nakaluhod dito? May masama bang pakiramdam ka? Tara, mama ang magdadala sa'yo sa ospital. Halika. Mama. Sang Juan siya. Nagpa-abort siya sa Di Renmin Yuan. Ano ba? Ang babae yan, ang kapal ng mukha. Ang apo na matagal kong pinaghintay. Siguro kasalanan ni Luyi yon. Pinagmanyobra siya ni Luyi, may masamang intensyon. Lu Tsingchen, huwag kang mag-alala. Mama ang bahala. Tara na. Bilisan, punta tayo sa Di Renmin Yuan. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na saktan ang apo ko. Dali. Mas mabilis pa. Anong nangyayari? Ginangsang, may aksidente sa unahan. Nabara ang kalsada. Mga 1 oras pa bago makadaan. Ano? Abutin ng ganun katagal. Lu Tsingchen, Sang Juan. Hintayin mo ako. Pakiusap. Nas, kakatapos lang, may isang. Dumating dito para magpa-abort. May tinatawag na Sang Juan? Nasaan siyang gayon? Titingnan ko. Sang Juan, tama? Kakatapos lang niyang magpalaglag. Nasa kwarto 300 at 1 siya ngayon. Nagpalaglag. Sang Juan, tama? Kakatapos lang niyang magpalaglag. Nasa kwarto 300 at 1 siya ngayon. Dahil ang bata dapat ay bungang pag-ibig. Hindi ito resulta ng panlilinlang mo. Luxing Chen, hindi kita kailanman minahal. Huwag ka nang makisawsaw. Sang Juan, alam ko naman, sa puso mo, ako ang pinakamahalaga. Sang Juan. Sa huli, natalo ako.
Sang Juan, alam ko nga. Sa puso mo, ako ang pinakamahalaga. Lu Xingchen, kumusta na? Mama. Dumating ako ng huli. Ang bata. Wala na. Ano? Paano naglakas loob ang babaeng iyan? Bakit siya napakabaliw? Hindi mo alam magpahalaga. Lu Xingchen, huwag kang mag-alala. Si Mama, ikaw lang ang kinikilala kong manugang. Sa mundong ito, walang makakatumbas sa iyo para kay Sang Juan, na mas mabuti para sa kanya. Si Sang Juan, nagkamali lang siya. Ana, darating din ang anak, huwag kang mag-alala. Pupunta na ako para turuan si Sang Juan, para magbago at magsisi siya. Tara. Mama. Pagod na ako. Yuwi muna ako. Sage, Lu Xingchen, umuwi ka, magpahinga ka muna. Mama, babalik ako. Itiyakin kong papagalitan si Sang Juan. Para magsisi siya, amin niya ang pagkakamali. Bumalik ka na. Siyempre babalik ako. Bukod sa pagreklamo kay Mama, ano pa ang kaya mong gawin? Lu Xingchen, huwag kang masyadong umasa kay Mama. Huwag kang makialam sa akin. Kung hindi, Keka. Sang Juan. Ang anak natin. Sang Juan. anak! Huwag mo nang ang isipin yan. Kahit manganak ka, hindi rin kita mamahalin. Sabi ng doktor, maaga pa ang pagbubuntis ko. Hindi na ako kailangang i-admit. Pero naapektuhan pa rin ang katawan ko. Ikaw, tandaan mong sabihan si Lenin na, maghandang soap na pampalakas para sa akin. Sang Juan. Maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Sabi ko, maghiwalay na tayo. Sang Juan. Lu Xingchen, anong paandar mo na naman yan? 5 taon na ang nakalipas. Kasalanan ko. Hindi ko dapat kayo pinaghiwalay. Ginawa ko, yan nang walang awa. Sinamantala ko ang pagkakataon. Pero ngayon, naintindihan ko na. Kahit na kung sino na walang pakundangan. Rin humingi ng tawad. At ako, na walang pakundangan din, ay may dignidad din. Sage, kung gusto mo, maghiwalay na tayo. Lu Xingchen, pinag-isipan mo na ba yan? Mas mabuti sa'yo na. Huwag mo akong piliting magbalikan. Lumayas ka. Huwag ka na muling magpakita sa harap ko. Kung hindi, Asahan mo. Hindi na ako muling lilitaw sa harap mo. Hindi na kita muling makikita. Sang Juan. mas mabuting asiguro. Anong nangyari kay Lu Xingchen ngayon? Si Lu Xingchen ba sobrang mahal pa rin sa akin? Ano naman posibleng? Alagang magdidibosyo sa akin? Hindi siya alis kahit mamatay pa. Umiurong para umatras? Ganun ba? Nananaginip ka lang. Late na, Sang Juan. Salamat sa pagod mo. Kakain muna tayo, o maliligo ka muna. Ayoko na kumain. Matutulog ako sa guest room.
Sang Juan. Tikman mo, nilaga ko lang. Rose brown sugar drink, pampalubag loob. Makakagaan ka na pagkatapos. Huwag na, kuhanin mo na lang. Ang sagot pala, nandyan lang sa akin. Ako lang ang naglilinlang sa sarili ko. Gino, halos may lipat na ang mga gamit. Ang wedding photo na ito. Pakikuha at sunugin mo sana. Sunugin din ang wedding photo na yan. Sunugin lahat. Anak, alam mo ba? Hindi lahat ng pag-ibig, lahat makakatanggap ng tugon. Ang bait mo. Hindi ka isang masamang bata, hindi bastardo. Walang may gusto sa'yo. Gusto ko. Pag lumaki ako, magpapakasal ako sa'yo. Mahal ko. Hindi na niya kailangan yon. Kuya, may nangyari kay Sang Juan dahil sa pagpapalaglag noon. Sabi ng doktor, malapit nang maubos ang puso niya. Kailangan agad ng bagong puso. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Anak, huwag kang matakot. Tatay, sandali lang, sasamahan kita. Mahal, salamat sa pagod mo. Tutulungan kita. Uhaw ka na, di ba? Linye, Ginang, sa wakas, nakabalik na po kayo mula sa operasyon. Ano nang nangyari rito? Hindi ba nagtagumpay ang operasyon? hindi. Si Luya ay nagsikap ng todo. Nahanap niya ang angkop na puso para sa akin. Matagumpay ang operasyon. May kaunting pagtanggi ng katawan. Kailangan nitong mag-adjust ng ilang panahon. Nasaan si Luxing Chen? Matagal na po siyang umalis. Nakaraang panahon na po. Hindi ko po alam kung saan siya napunta. Ang mga larawan na to. Nakakadiri. TSK, Luxing Chen, lumalaki na ang loob niya. Alam niya ngayon na dapat tapos-tapos ang pag-arte. Inalis pa niya ang paborito niyang, mga wedding photo. Akala niya hahanapin ko siya dahil dito? Mangarap ka na lang. Linye, bakit ang weird ng lasa ng soap na pampalakas ngayon? Amoy gamot. Ginang, pasensya na po. Nung mahina pa po kayo, araw-araw na pagluluto ng sabaw. Si Ginoo po mismo ang pumipili ng mga sangkap at inihahanda ng maigi para mawala ang amoy ng gamo. Ako po, hindi ko alam kung paano. Kung ayos lang po, hanapin niyo na po ang asawa niyo at ipaubaya na bumalik siya.
Gustong gamitin ni Luxing Chen ang paraan na to. Ara ako pa yumuko. Ara ipabalik siya? Hindi. Linye. Gusto niyang umalis ng bahay, no? Itapon mo na lahat ng gamit niya sa labas. Sabihan mo siya, kung hindi siya babalik, hayaan mo na siyang mamatay dyan sa labas. Hindi mo ba narinig? Ginang, ang Ginoo, 10 araw na ang nakalipas. Inilinis na niya lahat ng gamit. Wala siyang iniwan. Ano? Paano naman posible? Mahal niya akong sobra. Kahit mamatay, hindi niya ako iiwan. Siguradong walang totoo rito. Sadya, Luxing Chen. Hindi ko inasahan na ganun ang galing ang acting mo ngayon. Akala mo ba na pag umatras ka, panalo ka? Susuko ako at luluhod sa'yo, di ba? Hindi mangyayari. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakayanan. Linye, Ginang, nasaan ang aroma sa tabi ng kamako? Hindi mo ba alam kapag wala yun sa akin? Hindi ba ako makakatulog? Ginang, pasensya na po. Ang aroma na palagi ninyong ginagamit, ginawa mismo iyon ng Ginoo. Kanina, nung papalagay ko na, napansin kong ang aroma. Wala na. Grabe ka, Luxing Chen. Hindi ka takataka na umalis siya na parang walang pakialam. Pala nakapasok na siya kahit saan. Naging parte na ang araw-araw ko. Isang aroma lang naman yan, ano? Bakit ba? Kung alayan ako si Sangwan, hindi na ba ako makabubuhay? Suya, bakit ang lasang saan na ito? Grabe ang sama? Nasaan na yung regular kong sa? Bas, pasensya na po. Yung sapo ay mismo ni Luxing Chen na pinitas sa kabundukan na ipinroseso niya para maging green tea. MR Liu, okay ka lang ba? Ang mga dahon ng tsa na ito ay mga pinitas ko mismo. Siguradong magugustuhan ni Sangwan to. Sandali lang. Huwag mong sabihin kay Sangwan na ako ang nagdala nito. Pero si Luxing Chen, walang nagpadala ng bagong sa loob ng 1 buwan na. Sa? Wala na? Luxing Chen. Kung wala siya, hindi na kayo makapagtrabaho. Labas. Labas kayo dito. Sangwan, saan ka pupunta at lumabas? Say Luxing Chen, nawawala na ng 10 araw. Alam mo ba yon? Bakit hindi ka nagmamadali? Hanapin mo siya. Hindi ko pinapansin kung ano man ang away ninyo. Hindi siya makita. At huwag ka nang bumalik dito para makita ako. Nawawala. Luxing Chen. Gagamitin niya ang nanay ko. Yan lang ang kaya mong gawin, ha? Hintayin mo siyang mamatay bago ka muling lumapit sa akin. Sangwan. Sangwan, sa wakas, magkakasama na tayo. Luye, mag-ingat ka dyan, ha? Kasado na ako. Sangwan, hindi ba nakadiborsyo na kayo? Ano ang sabi mo? 10 araw na ang nakalipas. Nag-text ang kuya sa lahat, sa mga kaibigan at kamag-anak, sinasabing nagdiborsyo na kayo. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi pwedeng si Luxing Chen. Sabi nila talagang nagdiborsyo na siya sa akin. Sangwan, talaga bang nagmahal ka sa kanya? Dahil sa kanya lang ba? Luxing Chen, hindi ba hindi mo gustong makita na magkasama kami ni Luye? Gusto kong hanapin siya kahit pa ganoon. Titingnan ko kung hanggang kailan mo kayang tiisin. Hanggang kailan? Luxing Chen, ngayon, hindi mo na muling maagaw si Sangwan. Sangwan, tara na. Sangwan.
Napapansin kitang ilang beses na naglalaho ng isip ngayon. Asensya na. Medyo bis lang ako nitong mga nakaraang araw. Ikaw talaga. Pag busi ka, nakakalimutan mong magpahinga. Hindi pa dumarating ang ulam na yan. Subukan muna natin ang sa kanila. Special na cocktail. Ang sarap naman. Sang Juan, may regla kang gayon. Hindi ka pwedeng uminom na malami. Tikman mo na lang ito. Mainit na tiyan na may honey at tomelo. Masarap to. Luye, nakalimot ka ba? Hindi ako pwedeng kumain ngayon. Malamig o hilaw na pagkain. Matagal na rin na hindi ako nakalabas kasama si Sang Juan. Kaya, pag kinakabahan ako, nakakalimutan ko agad. Ayos lang. Pagdating ng alimango, kainin muna natin yon. Ang alimango ay malamig sa katawan. Kapag may regla ako, hindi rin pwedeng kumain nito. Paano mo yon malilimutan, Luye? Sang Juan, bakit ka naman nawawala sa isip ulit? Ako. Oy, hindi ba to ang ating? May imahe na malinis at tapat. Si Luye na inosente. Paano? Bigla siyang nililigaw ang asawa ng iba. Grabe, ang kapal ng mukha niya. Kinshiu, anong kalokohan yan sinasabi mo? Nagsisinungaling ba ako? Hindi ba't araw-araw kang nagmamadali na? Maging kabit at sinisikap mong guluhin si Sang Juan. Ang relasyon ba ng mag-asawa? Tama na, Kinshu. Baka nakakalimutan mo na. Si Luxing Chen noon. Kung paano niya ako pinilit magpakasal sa kanya. At wala akong nararamdaman para sa kanya. Si Luye hindi rin isang kabit. Sige na, Sang Juan. Noon, ikaw ang na nagsakripisyo para sa krisis ng Sangshi Group. Kusang humiling kang magpakasal at bumuti ang kalagayan ng grupo. Biglang umikot ka at sumama sa New Year kasama si Luye. Pero nagkaroon ka ng aksidente. Nasira ang puso mo at nawala ang paningin mo. Noong panahong iyon, nasaan siya? Noong panahon na iyon, hindi ako marunong noon. Tumahimik ka. Noong sinabi ng doktor noon, sira ang puso mo. Kailangang uminom ka ng gamot habang buhay. Sinabi rin nilang nawalan ka ng paningin. Kailangan gumamit ka ng pamalo para sa paningin magpakailanman. Nasaan ang taong gahaman na yan? Yung taong nasa tabi ng kama mo. Siya ba ang asawa mo? Luxing Chen. Anong sabi mo? Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Bitaw, Mano. Noon, nagkasakit ako. Ang nagbantay sa akin, dapat ay si Luye ang nandun. Bakit sinasabi mong si Luxing Chen? Sinabi ni Xing Chen na lokohin ka namin. Ano nang sabi mong si Xing Chen? Pinapagawa niya sa atin. Natulungan siyang linlangin si Sang Juan. Pag narinig ni Sang Juan ang boses ko, nagiging madali siyang magalit. Ayaw niya makipagtulungan sa gamutan. Noong nakaraan, nang mali niya akong inisip na si Luye. Katutwa-tuwa siyang sumunod sa doktor. Kinshiu, gusto kong matanggap niya ang pinakamainam na paggamot. Kaya, hinihiling kong tumulong kayong magpanggap. Parang isang palabas lang. Yung nasa tabi niya, sana si Luye na lang. Tulungan mo ako. Ganyan na ang ginawa ng ate ko sa'yo. Tapos mabait ka pa rin sa kanya. Nailigtas ka niya, di ba? Bayaw. Ang bait mo palaga, madaling lokohin. Nakakagalit ka, sana mamatay na ako. Totoo, nailigtas niya ako. Pero dapat na niyang bayaran yon. Matagal na, ilang taon na. Sang Juan talaga. Hindi niya alam ang swerte niya. Kuya Xing Chen, sigurado ka ba? Kahit gawin mo yan, hindi ka pa rin niya papasalamatan. Hindi ko kailangan ng pasasalamat niya. Ang gusto ko lang, na gumaling siya agad. At makabalik sa negosyo. Bilang yung tiwala, at mapagmalaki, na nagniningning na sarili niya. Rosas. Dapat siyang ganito mamukhat ka. Bakit ba? Matagal na ang nakalipas? Walang nagsabi sa akin. Bakit? Luye. Ikaw ba yan? Ikaw, bakit hindi ka nagsasalita? Dahil ba, nabulag na ako? Ayaw mo na ba sa akin? Naku, paano naman maiwanan ka ni Luye? Alanganing hindi siya nag-aalaga sa iyo araw at gabi. Masyado ka lang nag-aalala.
Nag-inflame ang lalamunan mo. Kaya hindi ka makapagsalita. Itong mga araw sa ospital ang nag-aalaga sa'yo. Siya lang talaga. Yung iniisip mo palagi, si Luye. Luye, salamat ha. Kasi sabi ni Luxing Shen, natatakot siya na maramdaman mong may utang ka sa kanya. Kung ganun, Bakit hanggang ngayon, hindi naman sinasabi sa akin ni Luxing Chen ang kahit ano? Naghihintay siya ang tamang pagkakataon para sabihin sa akin, tapusin ang lahat at i-maximize ang benepisyo para mapasa kanya ang puso ko. Hindi ba? Sangwan, kinilala na ni Luye, di ba? Bakit mo pa iniikot-ikot si Luxing Shen? Bakit mo siya sinisiraan ng sinasadya? Luye, bakit nung nabulag ako tinanong kita? Bakit hindi mo diretsong sinabi na ikaw ang nag-aalaga sa akin? Sangwan. Nainggit lang talaga ako kay Lu Xingchen. Siya ang kumuha sa'yo mula sa akin. Sangwan, sa mundong ito, walang sinuman ang mamahalin ka ng higit kay Luxing Shen. Sangwan. Ako. Ayaw ko talagang lokohin. Si Luxing Chen at ikaw. Sino ang nagbigay sa iyong lakas ng loob na lokohin ako? Boss, Suya, kontakin si Luxing Chen. Sabihin mong bumalik siya kaagad para makita ko siya. Kailangan ko ang paliwanag mula sa kanya. Boss, Ginong Lu. Maaring hindi na siya makakabalik. Anong ibig mong sabihin? Kakatanggap lang ang kumpanyang D. Renmin Yuan na ipinadadala nilang death notice. Sabi nila ang asawa ninyo, Lu Xingchen, ay 10 araw na ang nakalipas. Pumanaw sa ospital. Pakiusap, pumunta kayo agad sa ospital upang kunin ang bangkay. Boss, nakikiramay po kami. Nakikiramay po kami. Hahaha. Suya, kahit mamatay ang buong mundo, hindi pwedeng gawin ni Luxing Chen na umalis sa akin nang wala man lang sabi. Mahal niya ako ng ganoon. Hindi to posibleng mangyari. Boss, alam ko hindi mo matanggap to. Pero mula sa D. Renmin yan, ang death notice, nandiyan na sa kamay mo ngayon. Hindi pwedeng pek yun. Sawa na ako. Luxing Chen, magkano ba ang binigay niya sa'yo? Magbibigay akong 10 beses pa. Bawian mo siya agad na pauwiin. Kung magtatalo pa siya, huwag nang umasa na makakabalik pa siya sa buhay niya. Healthy naman si Luxing Chen. Paano siya mamamatay sa ospital? Akala mong papayag akong luluko para sa'yo? Managinip ka lang. Parang nakita ko si Sangwan kanina. Umupo siya sa tapat ng isang tao. At parang hindi naman yung asawa niya. Kilala mo pa ba yung asawa niya? Naalala niyo pa ba? 5 taon na ang nakakaraan. Sumulpot na parang black horse. Mayabang at tumatanggi sa marami. Nang napakaraming top na grupo. Yung Late Night Company na tumangging makipagtulungan. Yung Late Star Enterprise. Kalokohan lang yan. Yan ang noon pa. Hawak ang nangungunang teknolohiya sa bagong enerhiya. Napakagandang kinabukasan, walang hangganan. Isang umusbong na bituin sa industriya talaga. Bakit mo binanggit yan? Hindi baka. Ang boss sa likod ng Wansing Enterprise ba yun? Yang asawa niya ba yun? Hindi naman pwede. Hindi ko man kilala asawa niya, pero narinig ko, siya raw ay kahihiyan ng mga lalaki. Sikat sa buong Hekeng, bilang isang stay-at-home husband. Bakit hindi pwede? Siya ang presidente ng Wansing Enterprise talaga. Ngunit ang taong iyan, sobrang tanga naman. Dahil sa isang babae. Sinira niya ang magandang kinabukasan niya. AMEA. Noong panahon na iyon, ang Sangshi Group, nagkaproblema sa pondo. Si Sangwan, nasira ang puso niya, at nabingi pa. Sa ospital, hindi na siya gumalaw, talagang bumagsak. Hello, Jilin. Ako yan. Hello. Kitang-kita, parang tatagilid na ang gusali. Lu Xingchen, tumayo na lang siya. Sayang, tumataas din ang Wansing. Saan kukuha ng pondo? Para kay Sangwan, Lu Xingchen, kailangan niyang magngingiti at humingi ng pabor sa lahat. Boss Zhang. Pero yung mga oportunista, hindi nila palalampasin. Ang pagkakataon na to, noon, hawak ni Lu Xingchen ang top na teknolohiya. Noong tinanggihan niya sila, sobrang proud siya. Ngayon, ang hina niya kapag nanghihingi. Nga boss.
Mag-toast muna tayo. Ako mismo ang nakakita. Nakita ko si Lu Xingqian. Yumuyuko habang nagbubuhos ng alak. Umiinom siya hanggang magsuka ng dugo. Sa huli, para sa Sangshi Group. Hindi siya nag-atubiling lumuhod. Personal niyang ipinagbili ng mura ang Wansing. Sinira ang kinabukasan niya. Hindi ninyo alam ang eksena nung lumuhod si Lu Xingqian. Sa wika ng mga kabataan, sobrang nakakawasak ang dating. Narinig ko, may foreign na mayaman na nagustuhan siya. Alam nyo na, sa ibang bansa, talagang malaya ang relasyon ng lalaki at babae. Di ko alam. Si Lu Xingqian na ito. Baka na. Hahaha. Tumahimik ka. Sang. Ginangsang. Sang. Ginangsang. Ginangsang. Maawa ka. Maawa ka naman. Hindi lalampas sa bukas. Gagawin namin kahit anong paraan. Pababagsakin namin ang Luoshi. Sangwan, hinintay mo ako? Alam ko na, siguro galit lang ang sinabi mo kanina. Anong nangyari sa kamay mo? Sangwan, talaga, nagkamali ako. Ako, sobrang nainggit ako kay Lu Xingqian, na makasama ka. Ngayon, wala na si Lu Xingqian na nakakahadlang. Basta makakasal kay Sangwan, maaari kong mapapasakamay ang Sangshi Group. Sangwan, magpakasal tayo. Gusto kong opisyal na maging asawa mo. Hindi pa kami hiwalay ni Lu Xingqian. Mahal niya ako ng sobra. Paano naman yan posible? Alagang gusto niyang magdibosyo sa akin? Hindi makontak. Bakit hindi siya makontak? Hindi makontak. Sangwan, huwag ka nang tumawag. Nagdiborsyo na kayo. Wala na kayong pag-asa. Hindi ako makapaniwala. Impossible. Hindi ako makapaniwala. Sangwan, Ginang, anong hinahanap ninyo? Linye, nasaan ang mga gamit ni Lu Xingqian? Ginang, nakalimot ba kayo? Ang mister, mga 10 araw na ang nakalipas. Kinuha na niya lahat ng gamit niya. Dinala na niya palayo. Mga 10 araw na ang nakaraan. Dinala ni Lu Xingqian lahat ng gamit niya. Umalis siyang bahay. Lu Xingqian, ngayon seryoso ka na ba sa akin? Sangwan, halika, inom ka ng sopas. Mas mabuti ka na ba? Sabi nila kapag dinudurog mo ganito, dahan-dahan na lang, hindi gaanong masakit. Kung meron ka ng aromatherapy oil na ito, mas makakatulog ka na siguro ng maayos. Paborito ni Sangwan ang pulang rosas. Sana, kapag nakita niya, mas gagaan ang loob niya. Lu Xingqian, wala kang iniwan. Alaga bang gusto mo makipagdiborsyo sa akin? Hindi mo ba ako niloloko? Hindi ito taktika para pilitin akong bumalik. Para pilitin akong bumalik? Toto, totoong gusto mo magdiborsyo sa akin? Hindi. Hindi ko papayagan. Ikaw ang unang umakit sa akin. Anong karapatan mo? Na umalis ng maaga? Hoy, Sangyu! Si Lu Xingqian nitong mga araw. Nasa inyo ba siya? Sabihin mo sa kanya, may naiwan siyang gamit. Naiwan pa sa bahay, hindi pa niya kinuha. Sabihin mong siya na mismo ang lumabas kunin. Sangwan, tama na. Hindi ako tulad mo. Hindi ako malamig at walang awang ete. Sa oras na ganito, sinusulat mo pa ring sabihin yan. Tao ka pa ba? Ano ang problema ko?
Siya ang unang walang kwentang naggulo. Kaya nga, ito ang bahay ko. Inabayaan mo siyang mamatay. Kunin niyo na rin yung mga gamit niya bago siya mamatay. Huwag niyong pagdungisan ang bahay namin. Inapabayaan mo siyang mamatay. Kunin niyo na rin yung mga gamit niya bago siya mamatay. Huwag niyong pagdungisan ang bahay namin. Huwag magmadali, Sangwan. Dumating ka para makipag-ayos sa kanya, di ba? Ayusin niyo ang usapan ninyo na maayos. Huwag masyadong malupit ang tono. Nasaan yung mga gamit ng bayaw ko? Ibigay na sa akin. Nasaan si Luxing Chen? Sabi ko nga, hayaan ninyong siya mismo ang pumunta at kunin. Sangwan, kaya ba niyang pumunta? Hindi mo ba alam? Kapag kinakapos ng gulo, ibigay mo na ang mga gamit. Anong sabi mong ako ang gumagala? Lalo na siya yung walang dahilan na nag-aaway. Nasaan si Luxing Chen? Baka naghahanap siya ng ibang babae. Nakangiti na sa isa pang mistress niya siguro. Tama na. Ate, ang tanga mo talaga. Binibigyan ka ng bayaw natin ng pagmamahal na matagal na. Ibinigay niya sa'yo ang napakaraming sakripisyo. At sa dulo, pati puso niya. Hiniwa pa at ibinigay niya sa'yo. At ikaw naman, ngayon pinapabayaan mo siya hanggang mamatay. Hindi ka ba mananahimik hanggang hindi ka kontento na siya mamatay ng walang kapayapaan? Anong puso? Anong pagkamatay? Sangyu, hindi ko talaga maintindihan. Magkano ba ang ibinigay ni Luxing Chen sa'yo? Bakit pati ikaw sasama sa kanya? Para magsinungaling at linlangin ako? Sangwan, anong pakinabang ko sa'yo kung lolokohin kita? Sabi ko, patay na si Lu Xingchen. Ang bayaw ko, ang asawa mo. Si Lu Xingchen ang pinakamahal sa'yo sa mundong ito. Siya ang gustong magbigay ng inis sa'yo. Namatay siya sa pinakamalamig na yelo. Mga 10 araw lang ang nakalipas. Para maibigay ang puso niya sa'yo. Naglubog siya sa cold storage at pinatay ang sarili. Ang bangkay niya, nasa ospital. Sangyu? Hindi ko maintindihan. Bakit kayong lahat? Sasama sa kanya para manloko sa akin? Tinakbo ninyo ako. Luxing Chen, siya'y taong handang gawin ang kahit ano para sa layunin niya. Ano siya gagawan ganoon? Para i-donate ang puso niya sa akin? Hindi siya magpapakamatay sa cold storage. Imposible yan. At sinabi ni Luye na ang puso ko, hinanap niya ito mula sa abroad. Si Luye. Ulit, si Luye. Ang maliit at tusong taong yon. Gaano ka pa ba kabulag? Alam mo ba kung gaano kayong minahal ng bayaw mo? Alam mo ba, sobrang tuwa niya nang malaman niyang buntis ka. Ikaw, naniwala ka sa tsismis. Tinanggal mo ang bata, tapos binuhat-buhat pa ang sisi. Iniisip mo pa yung maliit na taong yon. Tao ka pa ba? Hindi ako tao. Malinaw na si Luxing Chen naman yun. Siya muna ang nandaya sa kasal. Tapos sinamantala niya na lasing ako at pumasok sa kama ko. Karapat dapat ba siya na magkabata sa akin? Sabi ko, tama na. Sangwan. Yun araw, lasing ka naman talaga. Ikaw ang tumawag sa kanya para samahan ka. Ikaw din ang hindi siya pinapaalis. Hindi ko inakala. Ako na sobrang malakas na kapatid na babae. May ganong klingi na bahagi pala. Hinahabol-habol pa ang tumalima sa'yo. Masaya ako. Tara na. Huwag kang alis. Huwag kang alis. Huwag. Congrats bayaw, nakuha mo na ang kapatid ko. Sabi nga, maikli ang gabi ng pag-ibigan. Hindi na namin kayo istorbohin. Go, bayaw. Laban. Ang cute. Luxing Chen, mahal kita. Huwag kang alis, okay? Sige na lang. Wala nang silbi pa magsalita. Kahit ano pa, hiwalay na kayo ngayon. Kahit si Lu Xingchen bayaw ko man o hindi, siya ang labis kong iginagalang. Mula ngayon ang tungkol sa kanya. Wala nang kinalaman sa'yo. Hindi ako naniniwala. Hindi possible.
Hindi ako naniniwala. Hindi possible. Kung sobrang mahal niya ako, si Luxing Chen, paano niya ako iiwan? Hindi niya magagawa yon. Ek. Lahat yan, Pek. Hanapin ko siya. Kailangan ko talaga siyang hanapin. Lu Xingshen. Kasalanan ni Mama lahat to. Kasalanan ni Mama na hindi niya naayos si Sangwan. Lahat yan mali ni Mama. Mama! Mama, nakita niyo ba si Luxing Chen? Mama, narinig mo ba? Tinanong kita na saan si Luxing Chen? Mama, tinatanong kita. Lumuhod ka. Mama, baliw ka na. Baliw ako. Sa tingin ko, ikaw ang baliw. Si Luyi ay isang aong walang konsensya, basura. Bakit mo siya pinaniwalaan? Anggalin ang bata at ay divorce si Lu Xingshen. Bakit niya gustong patayin si Lu Xingshen? Si Lu Xingshen sa'yo. Matagal na akong naglingkod sa pamilya Sangshi ng buong puso. Bakit mo siya pinatay gamit ang sariling kamay? Bakit? Mama, anong kalokohan yan sinasabi mo? Anong pinatay? At si Sangyu, isasangkot mo pa? Tinulungan ninyo si Luxing Chen na linlangin ako, yon ba? Sangwan, anong oras na to? Bakit pa aagawan ni Mama ng ganito? Di pwede magbiro tungkol sa buhay at kamatayan ni Xingshen. Hanggang kailan ka pa magwawala? Lumuhod ka rito at magsisi ka. Hindi mangyayari. Lahat kayo nandito para lokohin ako. Hahanapin ko si Luxing Chen, sigurado. Alagang hahanapin ko siya. Luxing Chen, kailangan mo bang umabot sa ganitong katapusan? Para pilitin akong yumuko upang bigyan akong leksyon. Na-convince niyo pa ang mama na linlangin ako. Sino yun? Sangwan. Nandoon ba si Luxing Chen sa tabi mo? Luxing Chen! Luxing Chen, andyan ka ba? Sangwan. Alam kong nandyan ka. Luxing Chen! Dumating ka ba para hanapin si Lu Xingshen? Wala ka bang hanapin sa akin? Sangwan. Luxing Chen, lumabas ka rito. Luxing Chen, lumabas ka rito. Ito sina Luxing Chen at ang kanyang ina. Imbakan. Sangwan. Bakit mo hinahanap ang kuya ko? Binubuli ka ba niya ulit? Ito ba ang kwarto ni Luxing Chen? Pagkamatay ng auntie, ayaw na ng kuya ko na manirahan kasama namin. Kaya walang naglilinis dito. Hindi ba sinasabi mo sa akin na ina ko ni Luxing Chen ang pananagutan sa pagkamatay ng ina niya kayong dalawa? At ginamit niya yon para kayong apihin? Pilitan kayong naninirahan sa imbakan na ito? Sabihin mo sa akin. Bakit? Bakit ang naninirahan dito? Eh si Luxing Chen? Siyempre kinukutya kami ng kuya namin. Pero nang lumipat siya, sinabihan kami ng tatay namin na manirahan ng maayos. Noon habang nandyan siya, nakatira kami sa imbakan na ito. Siya ang nambubuli sa inyo. Talaga? Kung di ka naniniwala, tanungin mo ang tatay ko. Talaga? Luye, itatanong ko uli sa'yo. Siya ba si Luxing Chen? Umaasa na dahil siya ang bunsong Ginoo. Lagi niyang sinasamantala kayo. Totoo ba itong nangyari? Siyempre totoong totoo. Sangwan, paniwalaan mo ba ako? Luye, alam mo ba, halatang halata ang iyong kinakabahan. Kaya, sa totoo lang, ikaw, matagal mo na akong niloloko, hindi ba? Sangwan, hindi ako. Lahat ng sinasabi ko, totoo. Paniwalaan mo ako. Ang kuya ko, noon pa man ipinagmamalupit sa akin. Pati ang mama ko pinagsasaktan niya. Sinubukan pa niyang agawin ka sa akin, Sangwan. Luye,
Nakakasuka ka talaga. Kaya puro pagpapakabait lang ang ginawa mo para magkunwaring naawa ako. Binibini Sangwan. Ikaw ba ang Binibini Sangwan? Kayo po ba? Ako po ang butler ng pamilya Lu. Simula nang umuwi ako para magpahinga. Matagal na rin mula nang huli akong dumalaw dito. Sinasabi nila na nag-asawa na kayo ni Lu Xingqian. Napakagandang balita. Natupad na rin ang pangarap ng Ginoo. Ano ba ibig mong sabihin? Nakalimutan niyo na. Dalaw kayo rito dati, 20 taon nang nakakaraan. Noong panahong yon, ang relasyon ninyo sa Batang Ginoo ay napaka-beauty. Binigyan ninyo na marami sa Batang Ginoo. Maraming regalo. Tinulungan ninyo siyang panindigan laban sa pangalawang Ginoo. Ang ibig ninyong sabihin ay, noong 20 taon na ang nakalipas, ang batang malapit sa inyo noon, hindi si Luya ba? Paano yon magiging possible? Ang batang kailanman kayong magkasintahan noon ay sa Lu Xingqian nga. Sabi ng mama ko, bastardo kang walang mama. Walang gustong tanggapin na inutil ka. At nangahas ka pang agawin ang tatay ko. Hahayaan kong bagbugin kita. Tama, bastardo. Masama kang bata. Tinanggihan ka ng ina mo. Hindi ako masamang bata. May mama ako. Tumigil ka. Ang bata pa lang marunong ng mga api. Walang disiplina. Kung atake ka pa uli, ako na ang kikilos. Ituturo ko sa iyo ang leksyon. Ikaw, mas mabuti pang huwag kang makialam. Okay ka lang ba? Salamat et, ayos lang ako. Sa Lu Xingqian noong panahong yon, mababa ang katayuan sa pamilya Lu. Lahat ng tao, kinakahiya siya. Sa libing ng ginang, ikaw lang ang tumulong sa kanya. Palaging nagpapasalamat ang Ginoo sa iyo. Hindi ka isang bastard. Masamang bata. Kung walang umiibig sa'yo, ako ang iibig. Babantayan kita magpakailanman. Pero sabi ni mama ganito naman. Sa huli, iniwan niya rin ako. Walang taong magtatanggol sa akin magpakailanman. Hindi ganoon, mama mo. Naging bituin lang sa langit. Pinoprotektahan ka pa rin niya. At sabi ng mama ko, kapag 2 tao nagpakasal, magkakasama na sila magpakailanman. At magpoprotekta sa isa't isa. Pag lumaki ako, ikakasal ako sa'yo. Talaga ba? Magkakarugtungan tayo. Pag lumaki na tayo, magsasama tayo mag-aasawa. Ikalawang Ginoo, bakit nandito ka pa? Hindi ko papayagan. Anumang meron siya, meron din ako. Ibigin ko si Sangwan pabalik sakin. Noong panahong yon sinabi mo pa, pag lumaki si Ginoo, ikakasal ka raw sa kanya, at dadalhin mo siya. Iwan ang bahay na ito at iba pa. Hindi namin inasahan na ang biro ng pagkabata. Nagawa pa nitong magudyok na magandang kapalaran. Ang ibig mong sabihin, 20 taon na ang nakalipas. Ang taong ipinangako kong poprotektahan ay si Lu Xingqian. Noon ang pangalawang binata, madalas manggungutya kay Pam, Xingqian, pati binalak pa siyang itulak sa pool. At para ipagtanggol ang binata, ikaw rin ang nagtulak sa pangalawang binata sa tubig. Pero yon naman ay, kwento pa noong 20 taon ang nakalipas. Normal lang na hindi mo na maalala. Lalo na pagkatapos ay lumabas ka ng bansa. At hindi na madalas na sa bahay. Sangwan, sa wakas, bumalik ka rin para hanapin ako. Bumalik na ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit ang broadsin na ibinigay ko kay Luye? Nasa suot mo? Hindi ganyan. Mula pagkabata, isuot ko na ito. Hindi pwedeng ako ang nagbigay nito. Paano naman ako makakalimot? Ang broadsin na ito noong 9 na taong gulang ako.
Ang regalong tatay ko sa kaarawan ko. Hindi ganyan. Pakinggan mo muna ako. Kuya, Bakit mo naman kinukuha ulit ang mga gamit ko ng basta na lang? Ibinigay ko na nga lahat sa'yo. Bakit mo ginagawa yan? Kinuha mo pa ang gamit ni Sangwan? Ikaw talaga. Ang taong palaging nananamantala kay Luye. Hindi yan sa'yo. Huwag kang magpaka-imposible. Kaya, sinusundo pala ako lagi ni Luye. Luxing Chen. Siya ang taong lagi kong gustong protektahan. Huwag mong isipin na kapag nagtago ka rito, hindi kita mahanap. Gabi na naman ito. Nagtatrabaho pa ako, okay? Ano ba ang nangyayari? Tulungan mo ako. Shio, alam kong malawak ang koneksyon mo. Maghanap kang isang tao para sa akin. Gabi na, sino ang hahanapin mo? Sino hahanapin mo? Hanapin mo si Luxing Chen. Sinabi ang kapatid ko at ng mama ko sa akin. Pinatay niya ang sarili para ibigay ang puso niya sa akin. Ano? Nangyari raw, pinatay niya ang sarili. Nakakabalik ang kwentong iyon. Paano nangyari iyon? Di ba? Sigurado akong niloko nila ako. Hindi siya papatay ang sarili. At saka, may nalaman pa ako. Ako ang nagkamali. Hindi siya yung sobrang nagmamahal sa'yo. Paano niya magagawang iwan ka? Hindi ko alam. Akala ko noon. Mali ako sa kanya. Pinshu. Hanapin mo siya para sa akin. CJ, huwag ka munang magmadali. Hahanapin ko kaagad. Nahanap na ba siya? Anong nangyari, Kinshu? Hindi ako ang nagtatanong anong nangyari. Sumagot ka. Nasaan si Luxing Chen? Nasaan siya? Sangwan. Kalmado ka muna, pakinggan mo ako. Luxing Chen. Siya. Namatay siya talaga. Noong ikalawang araw pagkatapos ninyong magdiborsyo. Siya ay nagpatiwakal. At higit pa rito, para mailipat ng buo at sariwa ang puso niya sa iyo. Pinili niya na. Pumirma ng kaso ng pag-donate ng katawan. Pagkatapos noon, sa isang cold storage sa labas ng syudad, pinatay siya ng unti-unti ng lamig. Ang bangkay niya ngayon, nasa Direnmingyuan pa rin kung saan ka mag-ooperahan. Para sa iyong heart transplant. Sangwan, alam kong hindi mo matatanggap ito. Pero, patay na siya, hindi na siya mabubuhay pa. Luxing Chen, Luxing Chen. Ang tindi ng puso mo. Aralokohin ako, pati ang pinakamatalik kong kaibigan. Pinagsabwatan ninyo. Sangwan, anong ibig mong sabihin? Kinshu, alam ko. Akala ninyo palagi akong malamig. Kaya si Luxing Chen na inis sa akin. Ako rin ay niloko. Ngayon alam ko ang pagkakamali ko. Bakit naman? Kayo pa rin ang sumusunod sa kanya? Para sabay-sabay ninyo akong lokohin? Bakit? Baliw ka ba? Lumaki kami magkasama mula pagkabata. Iniisip mo ba gagamitin ko ang ganitong bagay? Bilang biro sa'yo. Tigilan mo na. Kahit heart transplant man yan, bakit? Kailangan nga ba na puso niya iyon? Bukod pa, kilala ko siya ng husto. Napakamatatag niya. Napakamatiisin niya. Sobrang mahal niya ako. Hindi siya pwedeng. Bago niya talaga ako makuha. Magpakamatay? Hindi possible. Ano siya magpapakamatay? Hindi ako naniniwala. Kinshu, dalhin mo siya rito. Mag-usap tayong maayos. Napag-isipan ko na. Hindi na ako maghihiwalay sa kanya. Tawagin mo siya rito. Mag-usap tayong maayos. Sangwan, huminahon ka muna. Alam kong nasasaktan ka. Pero patay na ang tao, hindi na siya babalik. Paano mo gagawin para palabasin siya? Makipag-usap sa'yo. Ek. Eke lang yan. Sangwan, noong buhay pa si Luxing Chen, hindi mo siya pinahalagahan. Ngayon, patay na siya. Nandito ka, nagwawala. CJ, akala mo niloloko kita, di ba? Nandyan pa ang bangkay. Sa Direnmingyuan. Nasa mortuary pa. Hindi ka naniniwala. Sig, Dadalahin kita para makita mo ng sarili mo.
Hindi kailangan. Hindi ko kailangan ang tulong mo para hanapin siya. Sasabihin ko sa'yo. Kaya kung hanapin muli si Luxing Chen. Kaya ko yan sigurado. Ibalik si Luxing Chen. Pulis? Pulis, mag-report ako. Nawawala ang asawa kong 2 linggo na. Ang pangalan niya ay Luxing Chen. Pakiusap, tulungan ninyo akong hanapin siya. Kayo ba'y sigurado? Kayo ba ay kamag-anak ni Luxing Chen? Sigurado ako. Kung ganyan, maari na kayong umalis. Patay na ang inyong asawa. Nadelete na rin ang kanyang rehistro. Ano sabi nyo? Anong sinabi ninyo? Sinasabi ko, umalis na po kayo. Huwag nang sayangin ang oras at puwersa ng pulis. Ayon sa tala, SP2S, ang inyong asawa, si Ji Luxing Chen, ay pumanaw 15 araw na ang nakakaraan. Nakansela na rin ang kanyang rehistro. Nagsisinungaling kayo. Nawala lang ang asawa ko, hindi siya patay. Hindi siya patay. Pinapakiusapan ko kayo, magpadala kayo ng pulis para hanapin siya. Hindi ba kayo marunong makinig? Kailangan ko siyang makita. Tama na, Sangwan. Hanggang kailan ka pa magtatalumpati niyan? Official. Pasensya na po. Patawad po. Ang anak ko po dahil namatay ang asawa niya. Hindi niya agad matinag ang nangyari kaya ganito siya. Dadalahin ko na siya pauwi ngayon din. Mama, hindi ako uwi. Sinabi ko na. Si Luxing Chen ay nawawala lang. Hindi siya patay. Sasabihin ko sa inyo, ipapadala ninyo ang pulis para hanapin siya. Sangwan, anggapin mo na. Totoong namatay na si Luxing Chen. Kung ayaw mong maniwala, dadalahin kita ngayon din. Tara na. Halika, kita mo pa ng huli ang mukha ni Luxing Chen. Sa makalawa, ihahanda na ni na Mama at ni Sang Yu ang libing. Para mapanatiling sariwa ang puso. At ipalitan sa'yo. Pinili niyang pumirma ng pagkakaloob ng bangkay ng body donation. Sa cold storage sa labas ng lungsod. Doon siya, unti-unting nilamig hanggang namatay. Sangwan, anong nangyayari sa'yo? Mama. Mama. Sangwan, huwag kang matakot. Ito ang pinakamamahay sa'yo, si Luxing Chen. Pumunta ka, tingnan mo siya ng huli. Halika. Sapat na. Hindi ito si Luxing Chen. Hindi patay si Luxing Chen. Lahat kayo sinisiraan niyo ako, di ba? Lahat kayo niloloko ninyo ako. Sangwan, huwag mong gawin to. Huwag mong takutin si Mama. Alam ni Mama na labis kang nasasaktan. Pero talagang umalis na si Luxing Chen. Kayo lahat, tinanggap ninyo ang pera niya. Nagkasundo kayong lahat. Niloko ninyo ako, di ba? Hindi pwedeng. Sangwan, tingnan mo, ito bago mamatay si Luxing Chen. Iyong pinirmahan niyang organ donation agreement. Ang puso mong ipinalit, galing talaga kay Luxing Chen. Lahat yan, Pek. Hindi naman talaga namatay si Luxing Chen. Sinabi sa akin ni Luye, ang puso ko. Kasi daw kinuha niya mula abroad at dinala pabalik. Hindi pwedeng mangyari yan. Huwag ninyong akalain na madadara ninyo ako. Sangwan, huwag mo nang ganito. Nasaan si Luxing Chen? Dalhin ninyo siya rito, gusto ko siyang makita. Ginang, pakiusap, lumabas na po kayo. Ang Xing Chen Group ay ang natatanging iniwang mana sa kanya ng ina ni Mr. Lu. Iyon lamang ang natira para sa kanya. Sa loob ng maraming taon, tinutulungan ninyo ang isang illegitimate child upang labanan si Mr. Lu. Karapat dapat ba kayong mapasama sa Xing Chen Group? Sa mga taong mabuti kay Mr. Lu nitong mga taon, nila siyang sinuway at ginawa ang maraming sakripisyo para sa inyo. At kayo naman, walang puso. Nakipagsabuatan pa kayo sa isang walang prinsipyong ipinanganap na anak. Hinahalo ninyo ang pangalan niya sa gulo. Wala na si Luxing Chen ngayon. Ano ka pang ginagawa rito? Tumahimik ka. Hindi kita papayagan na sumpain mo siya. Tama na, Ed.
Ano pang kalokohan ang gagawin mo? Umalis ka. Hindi ka karapat-dapat na nandito. Ako ang asawa ni Luke Xingchen. May-ari ako ng kalahati ng Xingchen Group. Bakit ako alis? Basta nandito ako. Huwag mong balak agawin ang kumpanya ni Lu Xingchen. Sang Yu, sasabihin ko rin sa'yo. Dalhin mo agad si Luke Xingchen rito para makita ko siya. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Hindi kita kikilalanin bilang kapatid. Sino ba ang tatangkilik sa isang katulad mo? Na kapatid ng taong bulag at manhid ang puso. Sinusunod ko lang ang hiling ni Lu Xingchen, para pansamantalang pamahalaan ang grupo. Ang kita ng grupo mula ngayon ay ilalaan sa ampunan. Huwag kang mag-asang makakakuha ng kahit pera. Ayaw kong marinig yan mula sa'yo. Bakit hindi mo ako dinala para makita si Luke Xingchen? Huwag mong sabihin na patay na siya. Kung ganoon, ipapahamak ko ang buong Xingchen Group. Sangwan, ilang ulit pa ang kailangan kong sabihin sa'yo? Patay na si Lu Xingchen. Patay na siya. Palagi mo siyang sinisisi dahil sa pagiging pabigat niya sa'yo. Ginapos ka niya. Ngayon patay na siya. Hindi ba ito ang gusto mo? Bakit ka pa magdudulot ng gulo? Hindi. Sang Yu, pakinggan mo si Ed. Mali ako noon na pagsabihan ko siyang mali. Alam ko na ang pagkakamali ko. Mahal ko si Luke Xingchen. Tama na, Sangwan. Itigil mo na yung mga salita. Noong buhay pa si Xingchen, hindi ka nagsabi nito. Ngayon patay na siya, saka ka pa aamin. Anong silbi nun? Pumunta ka lang kung dadalhin mo ako kay Xingchen. Pwede mo akong suntukin, saktan, sisihin, kaya ko lahat. Huli na. Huli na talaga. Sangwan. Hindi na ito pwedeng ayusin. Hindi mo talaga alam kung gaano niya tayo minahal. Mula ng 6 na taon na ang nakalipas, nang isalba mo siya mula sa ilog. Siya'y ikaw lang ang nasa puso niya. Matagal ko na siyang sinabihan. Nagbabago ang tao. Hindi ka na yung dati. Pero hindi siya naniwala. Anong sabi mo? Anong ilog? 6 na taon na. Noong umuwi ka para sa bagong taon nung isang beses. Hinila kita mula sa ilog. Isang batang lalaki na tumalon para magpakamatay. Hindi mo ba naalala? Ayos ka na ba? Bakit? Bakit mo ako sinajip? Jaya kong tao. Kung mamatay, wala namang mag-alala. May mag-aalala naman. Ang ilog na to nagmamalasakit. Nagmamalasakit ang langit. At pati ako na dumaan lang nagmamalasakit din. Kahit hindi ko alam, ano ang pinagdaanan mo? Pero, ang buhay alam mo na. Arang maliwanag na araw. At napakaitim na gabi. Bubukang liwayway din ang araw. Kahit masakit at nalulumbay ka ngayon. Pero, darating din ang magandang bukas. Hindi ba? Hindi. Hindi ka kakayanin? Lalampasan mo rin. Noong unang panahon ng ating mga ninuno, na tumingin sa walang katapusang daan ng hangin at niebe, sa madilim at walang pag-asa na hinaharap, sa apoy at dugo sa paligid. Hindi ba nila hinarap at napagtagumpayan yon? Kaya bilang mga susunod na henerasyon, kaya rin nating malampasan. Di ba? Sama ka sa akin. Patungo sa mas magandang bukas. Sige ba? Sage. Tandaan mo, basta buhay ka. Lagi kang makakakita ng sariling liwanag. Sa tingin ko, natagpuan ko na ang liwanag ng buong buhay ko. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Lu Xingchen na matagal na niyang naalala kung sino ang sumagip sa kanya. Yun pala noong bata pa siya'y nangangako. Napoprotektahan siya ng kanyang ate. Masaya siya noon. At nagpanata na magtatag ng sarili niyang buhay. Para siya na ang magbabalik ng proteksyon. Ako. Hindi ko na maalala. Hindi naman sinabing yon kay ang Luke Xingchen sa akin. Ayaw niya lang. Nagamitin yon para i-blackmail ka. Sabi niya, mahal niya ka. Mahal ka niya na laging kumikinang. Nais niya kang laging malaya at maligaya. Ang pagmamahal niya, hindi kailanman pabiga, kundi tahimik na pagbabantay. Alam mo ba? Maraming sulat ang isinulat ni Lu Xingchen para sa'yo. Sabi niya, kapag naabot niya ang 900 at 99 na liham, ay magpapatotoo siya para sa'yo. At ikaw naman, napagkamalan mong perlas ang isang karaniwang bagay. Kasama nung, halos pinatay si Brother Chen na manlalaro. Nagkasama na sila. Kung ganoon lang yun, ayos lang sana. Si Brother Chen, hindi naman niya kailanman iniisip na susuko siya. Handa na siyang umalis. Pero nung nalaman niyang nagpabura ka ng bata, bumalik ang sakit ng puso niya. Kailangan niya ng hair transplant. Matapang niyang pinili na bumalik. Dahil kailangan mo siya. Lumipad siya papunta sa apoy. At inialay ang sarili para sa'yo. 5 taon. Buong 5 taon.
Tinamasa mo ang lahat ng kanyang sakripisyo. Panghuli, ibinigay pa niya ang buhay niya para sa'yo. At ikaw naman, paulit-ulit mong pinagdududahan siya. Ikaw ang sumira sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Sobra na yan? Inuutusan kita. Dalhin mo ako ngayon sa harap ni Luke Xingchen. Kung hindi ang Xingchen Group, wala nang makukuha mula rito. Sangwan, anong kabaliwan yan ngayon? Hindi ako nababaliw. Sasabihin ko uli, ilabas si Luke Xingchen sa loob ng 3 araw. Kung hindi ang Xingchen Group, wala nang makukuha mula rito. Sangwan, alaga bang gusto mong patayin ang lahat ng nasa paligid ni Lu Xingchen? Anong ginagawa mo? Ipagbigay alam na. Sa loob ng 1 linggo, sirain ang lahat ng proyekto ng Xingchen Group. Ipabangkrupt ang Xingchen Group. Ikaw. Bakit? Bakit hindi pa rin siya lumalabas o tumatawag sa akin? Luke Xingchen, hindi ba pinakamahalaga sa'yo ang nanay mo? Ang maliit na kumpanya na iniwan niya para sa'yo ba hindi? Bakit? Nabalitaan ko kagabi na gagawin mong bagsak ang Xingchen Group. Sino ang nagpasok sa'yo rito? Sangwan, hindi ko sinasadya na guluhin ang trabaho mo. Pero alam mo naman, Xingchen Group, dati talagang pag-aari ng pamilya Lu. Noong una, inagaw ito ng nanay ni Lu Xingchen. Kung balak mong pabagsakin ito, mas mabuti kung mag-alyansa ang dalawang pamilya. Mas mabilis kung sabay tayong kumilos. Sangwan, sakto, diborsyado ka na rin. Pag nakuha na namin ang Xingchen Group, ibibigay ko ito bilang dot para sa'yo. Ang Xingchen Group ay pag-aari ni Luke Xingchen. At ikaw, hindi ka karapat dapat maging asawa ko. Sangwan, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't nagkakaintindihan kami mula pagkabata? Tunay bang nagmamahalan? Bakit hindi na ako karapat-dapat? Nagkakaintindihan mula pagkabata. Nagmamahalan. Luye, ikaw ba ang taong kilala ko mula pagkabata? Ang mahal ko, ang pinoprotektahan ko. Palaging si Luke Xingchen. At ikaw. Wala kang iba kundi isang mababang magnanakaw. Sangwan, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ako. Anak nga ang karelasyon. Ang galing mong magkunwaring naipit. Sumisira ka sa relasyon ng iba. Luye. Ikaw, huwag. Sangwan, sobra na. Hindi pwede. Hindi pa namin nakuha ang Sangshi Group. Hindi pwedeng masayang ang lahat. Tisin mo. Sangwan, hindi ba ikaw ang unang nagkamali? Sobra lang akong umiibig sa'yo. Paano mo ako masisisi? At ininsulto mo pa ako. Ako ang unang nagkamali. Bulag na ako nitong buong panahon. Nawala ako sa sarili at pinilit kong ipa-abort. Ako ang dahilan kung bakit namatay si Luke Xingchen. Sisi ko, lahat ng ito ako ang may sala. Sangwan, Lumayas. Tawagin ni Numan. Hilahin ninyo siya palabas. Mula ngayon, huwag na siyang papayagang pumasok sa kahit isang hakbang sa Sangshi Group. Sangwan, paano mo nagawang gawin to sa akin? Sangwan, Bakit, Xingchen? Bakit hindi ka pa lumalabas? Pinapakiusap ko, lumabas ka na. Sangwan, bakit mo pinipigilan ang Xingchen Group? Hindi ko sinadyang pigilan ang Xingchen Group. Ginagawa ko lang ito para pilitin si Luke Xingchen na lumabas. Sangwan, mahina ka ba sa katinuan? Patay na si Luke Xingchen. Bukas na ang kanyang libing. At nandito ka pa rin, sinisira mo ang ginawa niya. May konsensya ka ba sa kanya? Anong sabi mo? Sinasabi kong magbalik ka sa katinuan. Kung hindi dahil sa iyong malamig na pagwawalang bahala. Kung hindi dahil sa iyo. Paulit-ulit mong sinasaktan. Ang taos pusong pagmamahal niya. Dumating ba siya sa ganitong puntong ito kung hindi dahil sa iyo? Ikaw ang pumatay sa kanya. Kailangan mong magsisi. Humayo ka na sa harap ng libingan niya at magsisi.
Tumahimik ka. Hindi kita papayagan na sumpain siya. Bro? Ano yun? Harap ng libingan? Ano yun? Sinabi ko na sa'yo, si Luke Xingchen hindi siya patay. Ayaw na lang niyang makita ako. Gagamitin ko talaga ang ganitong paraan. Kapag inihayag ko ang Xingchen Group na malapit ng malugi, ipapakalat ko ang balita. Hindi siya makapipigil doon. Lalabas siya para makita ako. Sangwan, baliw ka na. Mamuhay ka na lang sa panaginip mo. Darating ang araw na magsisisisi ka. Sangwan, halika, sabay nating iwanan si Xingchen sa huling paglalakbay. Huwag mag-iwan ng pagsisisi. Tingnan mo, Si Sangwan ang dumating. Anong ginagawa mo? Sangyu, medyo sobra na yung ginagawa ninyo. Hindi naman talaga namatay si Xingchen. Bakit ninyo? Inaayos ninyo ang buro niya? Bakit ninyo siya sinusumpa? Sinabi ko na, hindi patay si Xingchen. Sangwan, anong sinasabi mo? Malinaw mong nakita mo na ang bangkay ni Lu Xingchen. Bakit mo pa ginagawa to? Nagpapalinlang ka na lang sa sarili. Hindi ako. Hindi ako talaga. Nakita ko ang kanyang katawan. Kayo ang may gawa nito. Kayo ang nagbayad para magpanggap. Hindi namatay si Luke Xingchen. Hindi siya pwedeng mamatay. Ginang Sang, pakiusap, magpahinga muna kayo. Alam naming napakahirap nito para sa inyo. Pero ang death certificate mula sa ospital, lumabas na. Ang household registration at lahat ng account ni Ji Lu, na-cancel na lahat. Kaya alagaan nyo pa rin ang sarili. Ha? Ginang Sang. Pakiusap, tanggapin niyo ang aming pakikiramay. Sangwan. Huwag ka nang lumaban. Alam ng lahat. Si Cheng Jin niya. Talagang namatay na siya. Sangwan, Lumayo ka. Lahat to, peke lahat. Peke lahat. huwag kang ganyan. Himinahon ka muna. Huwag mong takutin si Mama. Lumayo ka na. Sabi ko na. Hindi talaga namatay si Luke Xingchen. Hindi siya namatay. Sangwan, Luke Xingchen. Huwag kang mamatay. Lumabas ka. Ikaw, lumabas ka. Okay? Luke Xingchen. Ikaw, lumabas ka na. Lumabas ka na, ha? Hindi ka pwedeng maging ganito kalupit. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Bakit mo kailangang malaman ko? Pagkatapos ng lahat ng pagkakamali ko, umalis ka sa akin. Kung gagawin mo to, ikaw ganito ka. Paano ko babawiin to para sa'yo? Paano ko sasabihin sa'yo? Matagal na kitang minahal. Sangwan, Tumawag ng ambulansya. Tama na,
Hanggang kailan ka magwawala? Muntik magkasakit si mama dahil sa'yo. Nga. Sangwan. Wala na si Lu Xingchen. Kaya mo lang nararamdaman ang pagsisisi. Ano pang silbi ang pagsisisi ngayon? Ang huling pagmamahal, huli na, wala nang halaga, parang damo lang. Huwag kang magwala, ha? Tarantado. Sabi na ni Mama noon, sa mundong ito, walang sinuman na higit pa kay Lu Xingchen, na mas mahal ka. Pero hindi ka nakinig. Kailangan mo pang makisama sa anak sa labas na yon. Hindi mo lang pinatay ang sarili mong anak. Pinilit mong mamatay si Lu Xingchen. Ngayon pati ang libing ni Lu Xingchen ay nasira. Ano pa ba ang gusto mong mangyari sa kanya? Mama, ako. Ayaw ko rin nito. Mama, sabihin mo sa akin. Lu Xingchen. Si Lu Xingchen ba? Talaga bang hindi na babalik? Talaga ba? Huli na ba ako, Mama? Mama, sabihin mo sa akin. Sangwan. Huli na. Wala na. Huli na ang lahat. Si Lu Xingchen ang bait niyang bata. Paano ka naging walang puso? Sa mundong ito, ang pinakamamahal sa'yo, wala na. Mama, nawala ang singsing ang kasal ko. Sangwan. Singsing ko sa kasal. Singsing ko. Singsing. Ang wedding ring namin ni Lu Xingchen. Kailangan kong hanapin yan. Singsing. Singsing ko. Singsing. Nasaan ang singsing ko? Hindi ko makita. Nasaan ang singsing ko? Sangwan, itong singsing na ito, simula pa lang ito. Lu Xingchen, paano niya nagawang pilitin kang mamatay? Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Kukunin ko sa kanya ang lahat ng nakuha niya mula sa'yo. Ibabalik ko lahat iyon. Ipaparanas ko sa kanya ang sakit ng 10 beses. Boss, may problema. May mga tao na sadyang malaking bumibili ng Sangshi Group stocks sa taas na presyo. Gustong i-short ang Sangshi Group. Panahon na para bumisita sa pamilyang kumulong sa akin. Tatay, hindi po kayo nagkakamali, di ba? Ang prestihiyosong Jingdu, ang binibini ng Chia family, nang bibisitahin pala ang ating bahay. Tama naman yan. Kasi siya naman yung napakamakapangyarihang tao sa Jingdu. Paano magpapabiro yung tatay mo? Sa ganitong bagay. Maghanda na kayo agad. Parating na sila. Ito po ang handog ng aming Yaomi sa pamilya Lu. Hindi ko inaasahan na ang Panginoong babae ng Xia family ay magpapakaiba at darating dito sa pamilya Lu para makipagtulungan sa amin. Kung pag-usapan lang ang pamilya Lu, nga, hindi naman kayo karapat-dapat kahit maglinis ng sapatos sa Xia family. Pero hindi ako narito para mag-partner. Narito ako para tumupad sa utang na loob. Utang na loob. 2 taon na ang nakalipas. Pumunta ako sa Haicheng para magbakasyon. Napadpad ako sa malaking baha. May isang lalaki na nagsabing, siya ang panganay ng pamilya Lu, ang lumaban sa panganib para iligtas ako. Noon, nasugatan ako ng malala at nawalan ng malay. Hindi ko siya nakasalamatan agad. Pagkatapos, nagtanong-tanong ako, sa Haicheng, isa lang ang pamilya Lu. Kaya nung gumaling na ang sugat ko, at natapos ang mga gawain sa Jingdu, diretsong nagpunta ako rito. Tama. Ako yon. Ako yung nagligtas sa iyo noon, ang panganay ng pamilyang Lu. Alaga nga. Pero sa tingin ko, ang itsura nyo ay hindi magkamukha.
Sa totoo lang, naaksidente ako dati. Nagpa-opera ako, kaya nagbago ang itsura ko. Tingnan mo, ito ako dati. Mabuti nga, na isang magaling na pulad mo, ang nagligtas sa akin. Mukhang may destiny nga ako sa pamilyang Lu. Ginoong Lu, bilang pasasalamat sa pagligtas sa akin, tutulungan ko ng buong puso ang pamilyang Lu. May mahalagang hapunan ako bukas ng gabi. Kung papayag ka, maaari ba kitang imbitahin bilang aking kasama? Ang maimbitahan ni Miss Chia ay isang karangalan para sa akin. Sige, Ginoong Lu, magkikita tayo bukas ng gabi. Magkikita tayo. Lu Xingchen, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga nanakit sa iyo, wala akong paatawarin. Kabilang na ang asawa mo. Lu Xingchen. Sobrang miss kita. Ako. Talagang miss na miss kita. Bumalik ka, pakiusa. Ikaw, bumalik ka, pakiusa. Walang kinabukasan kung wala ka. Hindi yan ang kinabukasan na gusto ko. Bumalik ka, pakiusa. Ginang, gumising ka, dali, nasusunog. Lu Xingchen. Lu Xingchen. Dali, punta na kayo. Kunin ang mga gamit ni Lu Xingchen. Kunin ninyo lahat. Ginang, wala na dito ang mga bagay na may kinalaman kay Mister. Umalis na kayo. Sangwan, hindi ka karapat-dapat umangkin ng kahit ano. Ang kahit anong bakas na nagpapakita na umiiral siya. Kabilang na pati ang bahay na inihanda niya para magpakasal, na bagong bahay na pinaghanaan niya. Anong gagawin ko, Lu Xingchen? Sa ngayon, ang tanging may kaugnayan sa'yo ay natira na lang ay ito. Divorce agreement na lang. Anong gagawin ko? Lu Xingchen, alam mo ba, noong nalunod ako noon, nung muntik na akong mamatay, ikaw lang ang hindi inalintana ang panganib. Sumausa sa baha para iligtas ako. Nahawakan mo ako na mas mabilis pa sa kamatayan. Nang buhatin mo ako palabas ng tubig, dun pa lang, umibig na ako ng todo sa'yo. Sayang lang. Ikasal ka na, at mahal mo pa ang iyong asawa. Ayokong siyain ang kaligayahan mo, o nagawin kang malungkot o mahirapan, kaya umalis ako. Hindi ko inakala na pagbalik ng balita tungkol sa'yo, ito pala ay paalam na magpakailanman. Kung alam ko lang, dapat pinilit kong dalhin ka pabalik sa Kyoto. Lu Xingchen, huwag kang mag-alala, ibabalik ko ang lahat ng nakuha niya mula sa'yo, kukunin ko lahat pabalik. Gagawin kong maramdaman niya ng 10 beses ang sakit at kawalan ng pag-asa na naranasan mo noon. Sangwan, okay ka lang ba? Ano ba ang nangyari? Tinshu, nasusunog ang bahay namin. Arusa itong langit siguro. Langit. Arurusahan akong langit. Pinatay ko si Lu Xingchen. Arurusahan pa rin akong langit. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Baka aksidente lang yun. Kinshu, alam mo ba? Nang umalis si Lu Xingchen, dinala niya ang lahat. Kami ni Lu Xingchen, ang natira lang ay itong bahay. Ngayon, wala na pati itong bahay. Pinshu, ang tanging natitira sa akin ngayon, na may kaugnayan kay Lu Xingchen, ay itong natitirang divorce agreement.
Sang Juan, mayroon ka pa rin ba ng puso niya na nagmamahal sa'yo? Binigay niya sa'yo ang puso niya, di ba? Sang Juan, aamin ka na. Kahit nagkamali ka ng tao, sa araw-araw na minamahal ka niya, mapapasulyap ka ng tahimik. Talagang puso mo ang kumakaba. Mahal mo na siya noon pa. Di ba? Mahal ko na siya noon pa. Bakit ba nagtatanga ako? Pinshu, anong gagawin ko? Sobrang miss ko siya. Ako, sobrang miss ko si Luxing Chen. Ngunit hindi na siya babalik. Ano ang gagawin ko? Ano ba ang gagawin ko? Sang Juan, tumingin ka pa sulong. Lahat yan lilipas din. Pakawalan mo si Luxing Chen. At pakawalan mo rin ang sarili mo. Pero ang dami ko nang nagawa. Mga bagay na mas mababa pa sa hayop. Siguro ako lang ang magdurusa. Para lang maging masaya si Luxing Chen. Hindi, Sang Juan. Hindi ka mamahalin ni Luxing Chen kung ganito ka. Hindi siya makakakita ng ganito sa'yo. Mahal ka niya higit pa sa sinuman. Higit pa sa buong mundo. Kaya, Hindi siya magpapabaya sa'yo na magdusa. pina-abort ko ang anak namin. Sinasaktan ko siyang todo. Ako ang dahilan ng pagkamatay ni Luxing Chen. Alam mo ba? Inaakala ko na siya. Nang namatay siya, siguro nakaramdam siya ng kaginhawaan. Hindi na niya ako mamahalin. Hindi na niya kayang. Hindi na siya magmamahal sa akin. May handaan mamaya. May mga mataas na tao mula sa Kyoto na pupunta. Sinabi ni Mama na ipaalala sa'yo. Kailangang dumalo ka. Huwag kang mali. Ginang Chia, ano bang balak ninyo? Makipag-alyansa kayo sa akin? Hindi. Hindi alyansa. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sabi nga, ang utang na buhay. Dapat suklian ng sarili mong pagkatao. Patawad. Ginang Chia, hindi ko inaasahan na ikaw na napakahusay ay papansin pa sa akin. Sobrang na-excite ako. Sasagot ako, gusto rin kita. Talaga. Ayos. Ang galing. Mula nang iligas mo ako, na-inlove na agad ako sa'yo. Sa 2 taong pagaling. Lagi kitang iniisip. Pero, sa totoo lang, medyo nag-alala ako. Ano ang ikinatatakot mo? Luye. Narinig ko na dati, ikaw at si Sang Juan, may malalim na relasyon. Sinakripisyo niya para sa'yo. Nagkakamatay ng anak, nagba-abort, nagdiborsyo. Minsan pati ang asawa niya, kasi ikinamatay niya. Kung mamahalin mo rin siya, hindi mo na kailangang natakot sa kapangyarihan ng Chia family, kaya hindi nakapangahas tumanggi sa akin. Hindi ako ganoon. Sa totoo lang, ang aksidente ni Sang Juan noon, sinadya ko ito. Sadyang dinisenyo ang aksidente. Binibinit si Aling Hua. Hindi ninyo alam. Sang Juan, matigas ang ulo siya, isang mapang-utos at baliw. Dahil magkakilala kami noong bata pa, inuugnay niya agad sa akin na akin siya. Pinilit niya kaming magsama. Maging marahas pa nga siya, pinatay niya ang lalaking sobrang nagmamahal sa kanya. Grabe, nakakatakot siya. Walang magtataka kung noon ay ang Sangshi Group. Dahil nasira ang puso ni Sang Juan at nawala ang paningin. Kaya bumagsak ng malaki ang stocks. At ang nasa likod nito ay ang pamilya Lu na nagtatulak. Kaya pala si Mandang Lu ay gumanti para sa iyo. Paano mo nalaman? Ginamit ng pamilya Lu ang pondo ng Sangshi upang makakuha ng malaking pera para punan ang kanilang nawalang puhunan. Siyempre alam ko iyon. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ginoong Sang, nairinig mo ba ng malinaw? Halika, pakinggan mo ng malapitan. Akala mo maglalaro ka sa akin? Isang hindi lehitimong anak katulad mo. Hindi kaya ng pamilya kong Chia. Panging mga tao lang kagaya ni Sang Juan, ang karapat-dapat sa iyo. Sabi niya. Lahat yan ay totoo. Sang Juan, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ako. Wala siyang ebidensya. Nagsisinungaling siya. Gusto mo ng ebidensya? Heto na. Tingnan mo kung paano si Luye ang nagpapaikot-ikot sa'yo.
Ginamit ka niya at ang pera ng pamilya mong Sang para punuan ang puwang sa pamilya niyang Lu. Tingnan mo kung paano niya pinaglaro ang pagsasanib sa Sangshi Group. Sinubukan kanyang pasanin ng paratang na tax evasion para mapadakip ka. Kung hindi dahil kay Lu Xingchen na nagmadali at humarang, maging handa siyang ibenta ang Wansing Company para iligtas ang Sangshi Group. Apos na ang lahat ng plano nila sa'yo. Ang sinasabi mo, totoo talaga. Nang hindi na umubra ang isang patibong, nagmadali si Luye at pinilit na magkakasal sa'yo. Pero muli siyang hinadlangan ni Lu Xingchen. Sa huli, hindi na kinaya ni Luye, kaya ginawa niyang aksidente ang banggaan. Sinubukan kanyang patayin. Sinubukan niyang ilagay ang buong Sangshi Group. Walang pinuno. Sangwan. Kung hindi dahil inalay ni Lu Xingchen ang buhay niya upang protektahan ang Sangshi Group, kahit bumalik pa ang paningin mo, magiging wala ka pa ring kwenta. Isang pulubi. Wanwan. Hindi ako. Siya. Nagsisinungaling siya. Ang inoong Sang. Nagulat ka ba? Ito, ang lalaki na minahal mo ng 5 taon. Ikaw ang pumatay kay Lu Xingchen. Ikaw ang kumuha kay Lu Xingchen mula sa tabi ko. Dapat kang mamatay. Tama na. Baka naman, tinangka ko lang kang payuhan. Ikaw naman ang tanga, na naniwala sa akin at pumunta para magpa-abort. At ikaw rin ang nagkaroon ng atake sa puso, na ikinamatay ni Lu Xingchen. Anong kinalaman ko diyan? Lahat kasalanan ko. Kasalanan ng pagkabulag at pagkasirang puso ko. Ako ang pumatay kay Lu Xingchen. Kasalanan ko. Grabe, nabaliw na siya. Naiba nila ang sarili para sa isang patay. Kailangan agad bumalik at sabihin kay Papa. Hayaan natin siyang maghanap ng paraan. Kasalanan ko. Lu Xingchen ang person Xia Linghua. Lu Xingchen ang person Xia Linghua. Ikakasal kami. Lu Xingchen ang person Xia Linghua. Halina, dumalo sa Ang aming kasal. fiant ng panganay na dalaga ng Xia family. Siya pala. Hindi ba si Lu Xingchen yun? Mga kalahating buwan na ang nakalipas. Patay na ba siya noon? Lu Xingchen ang person Xia Linghua. Ito. Paano yan posible? Nga Sa litrato na to, kitang-kita, asawa ni Sangwan yan. Si Lu Xingchen. Ano ang relasyon niya sa Miss Tsaya? Tama na kayo. Manahimik kayo. Baka nagkunwari lang napatay si Lu Xingchen. Taksil siya kay Miss Chia. Nagtaksil sa kanya? Sabi ko na wag niyo na siyang pag-usapan. Manahimik kayo. Akawalan mo ako. Bitawan mo. Maligayang pagdating sa lahat. Ito ang engagement party namin ni Ji Lu Xingchen. Ano ibig mong sabihin? Baka hindi naman patay si Lu Xingchen. Nandyan ba siya? Ginoong Sang, nakalimutan mo ba? Matagal nang patay si Lu Xingchen. Pinilit mo siyang mamatay. Ano tong engagement party na to? Ano na naman ibig sabihin nun? Kasi hindi ka nabagay sa kanya. Kahit buhay o patay siya. Mahal ko talaga siya. Ipapakasal pa rin ako sa kanya. Hindi. Hindi ko papayagan yan. Hindi kayo pwedeng mag-engage. Ginang Sang, nakalimutan mo na naman. Kayo, hiwalay. Na. Hindi possible. Hindi ako nagdibosyo. Hindi kami ni Lu Xingchen maghihiwalay. Ibalik mo ang singsing ko at ni Lu Xingchen. Ibalik mo sa akin. Ginang Sang, naalala ko, dala-dala mo lagi ang divorce agreement ninyo ni Lu Xingchen. Hindi ba para i-announce sa buong mundo na kayo ay hiwalay na? Divorce agreement. Hindi possible. Hindi ako pwedeng magdiborsyo kay Lu Xingchen. Ako, hindi talaga ako maghihiwalay kay Lu Xingchen. Sinasabi ko sa'yo, kahit mamatay ako, hindi ako magdiborsyo sa kanya. Ginoong Sang, ang kasunduan sa diborsyo na ito, pero kay Lu Xingchen naman ito, huling iniwan niya para sa'yo. At inupuan mo pang siyain. Kung wala ako, hindi ako nagdiborsyo kay Xingchen. Bukas, dadalhin ko ang abo ni Achen, abalik ng Kyoto. Layo sa'yo, layo sa pamilya Sang. Anong karapatan nyo na kunin siya? Pinalayas ninyo siya, anong karapatan nyo? Saan kayo may karapatang kunin siya? Bitaw! Bitawan mo ako.
Gagawin kong, hindi mo na siya makikita kailanman, maging sa susunod na buhay man. Sangwan, anong kabaliwan to? Kung gusto mong mamatay, wag mo akong isama. Ibalik mo sa akin, Sixing Chen. Kung hindi, papatayin kita sabay-sabay. Hindi mo rin yan gustuhin. Sasabihin ko, dadalhin ko ang puso ni Xing Chen. At sabay kaming mamamatay. Asensya ka na, Xing Chen. Ayaw ko rin kunin ang puso mo. Pero inaamenaza niya kami. Hindi ko siya mapipigilan. Wala akong magawa. Na pinapanood lang na dinadala ka palayo. Seling Hua. Sinasabi ko sa'yo, ibalik mo sa akin si Lu Xing Chen. Naririnig mo ba? Sangwan, ang tanga mo at napakababang uri mo. Ano bang nagustuhan ni Lu Xingchen sa'yo? Akala mo ba ganyan mo ako matatako? Kung hindi dahil sa katawan mo, sa puso ni Lu Xingchen, matagal na kitang pinatay. Kung walang ikaw, Hindi namatay si Lu Xingchen. Kung walang ikaw, ang napakahusay at perpektong si Lu Xingchen, sa pamamagitan lang ng naiimbento niya, ang teknolohiya sa bagong enerhiya, akyat siya ng mabilis, magiging isang taong nagbago ng panahon. Naiintindihan mo ba? Sangwan, huwag mo na siyang guluhin pa. Hindi ka karapat-dapat. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang nagpasama kay Lu Xingchen. Ako ang nagpuwersa sa kanya hanggang mamatay. Sangwan, mag-move on ka naman. Paano ba ako mag-move on? Ako ang nagpahirap at nagpapatay kay Lu Xingchen. Hindi na siya babalik. Sangwan. Kahit hindi na bumalik si Lu Xingchen, ang mga umapi sa kanya, ang mga pumatay sa kanya, hindi mo pwedeng hayaan ang sarili mong magwakas ng ganito. Huwag kang sumuko. Huwag kang basta magpakalugmo. Hihiganti ako para kay Lu Xingchen. Hindi ako pwedeng bumagsak. Papatunayan ko sa pamilyang Lu na magbabayad silang libo-libong beses. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Anong karapatan ninyo na hulihin ako? Kahit mabangkarote ang pamilyang Lu, hindi pa rin kayo pwedeng pumatay. Mamatay ka. Ang mura niya para sa inyo. Sangwan. Sang Presidente. Sang Presidente, tawad po. Noong una, sila ang nangapi sa kanya. Sina Luye at ang kanyang ina. At Wala akong kinalaman dyan. Hindi kita hahayaan mamatay. Papatunayan ko sa'yo na hindi ka makaliligtas. At hindi ka rin makakamatay. Hindi. Dalhin ninyo siya. Huwag. Sang Presidente, tulong. Sang Presidente, patawad. At ikaw, Luye. Mahilig kang magsinungaling, hindi ba? Mahilig kang sakta ng iba, hindi ba? Mga tao. Putulin ninyo ang dila niya. Ipadala ninyo sa bentahan ng mga organo. Pinakamadalas na paglayo sa ibang bansa. Gagawin kong maramdaman niya ng doble. 100 beses ang sakit ni Lu Xingchen. Nakatingin lang habang ang sariling mga laman loob hinihuhukay ng buhay. Lu Xingchen. Nakuha ko na ang lahat na para sa'yo. Ngayon, wala nang makakakuha nito uli. Lu Xingchen, huwag kang matakot. Naibalik ko na ang mga utang ni Luye sa'yo. Naibigay ko na lahat sa'yo. Sangwan. Maligayang anibersaryo ng kasal. Lu Xingchen. Ako. Ako ba'y muling nabuhay? Ang saya.
Hindi ka papatay. Nandito ka pa. Ang saya. Sobra na, kuya. Bitawan mo si Sang Juan. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang pumilit kay Sang Juan na magpakasal sa'yo. Pinagbawal mo pa siyang makita ako. Ngayon, oras na. Panahon na para isauli mo ang minamahal ko. Ibalik mo na sa akin. Tumahimik ka. Ang taong mahal ko ay palaging si Lu Xingchen. Hindi kailaman ikaw. Sang Juan, baliw ka na. Hindi ba pinagkasunduan natin? Bumalik ka at sabihan mo siya. Ipapalaglag mo ba ang pagbubuntis? Sino nagbigay sa'yo ng karapatang saktan kami? Ang anak namin ni Lu Xingchen. Dati bulag ang mata at puso ko. Hindi kita nakitang tunay. Ngayon, hindi na kita papayagan. Manira sa relasyon namin ni Lu Xingchen. Lu Xingchen, umingin ka sa akin. Ikaw, akinggan mo ako. Sobrang mahal kita. Ako talagang mahal na mahal kita. Ako. Ikaw ang pinakamamahal ko. Manatili tayo magkasama, okay? Magkasama tayo magpakailanman. Okay ba? Okay. Hindi ako naniniwala. Sang Juan, mahal mo ako, di ba? Ikaw yon. Siguradong ikaw ang may kagagawan nito. Siguradong ikaw ang may kagagawan nito. Sang Juan, naputol ang kamay ko. Lu Xingchen, siya, binubuli niya na naman ako. Kailangan mong ipaglaban ako. Pasensya na, Sang Juan. Eko, hindi ko sinasadya. Lu Xingchen, ayos ba ang kamay mo? Masakit ba? Sang Juan, ano bang kabaliwan yan? Ako ang nawalan ng kamay. Anong magagawa niya? Tawagin ninyo. Hilay ninyo palabas si Luye. Simula ngayon, bawal lumapit. Huwag lumapit kahit kalahating hakbang kinakami ni asawa ko. At sabihan ng Sangshi Group, i-withdraw lahat ng investment sa pamilya Lu. Malamig na ang panahon para sa kanila. Dapat mabangkarote ang pamilya Lu. Sang Juan, Lu Xingchen. Mahal, ituloy natin ang anibersaryo natin. Sang Juan. Ngayon, ikaw at si Luye, ang palabas na ginawa ninyo sa harap ko. Ano ba talaga ang gusto ninyong makuha? Wala na akong may bibigay sa inyo. Wala. Ayaw ko ng kahit ano. Napag-isipan ko na. Ayos lang. Sang Juan, sabihin mo. Basta gusto mo, kahit ang buhay ko, ibibigay ko rin sa'yo. Wala na akong sarili. Ayaw ko ng kahit ano. Gusto ko lang makasama ka. Sang Juan. Mas kilala kita kaysa kanino man. 5 taon na tayong kasal. Matagal kang naging malamig sa akin. Aano ka biglang magbabago? Huwag mo na akong linlangin. Kung sasabihin ko na naginip ako, sa panaginip iniwan mo ako. Marami akong maling nagawa sa'yo. Matapos mo akong iwan, doon ko lang napagtanto. Ikaw palagi ang minahal ko. Atawad. Sang Juan. Ano ba talaga ang gusto mong kunin? Mula sa akin? Lu Xingchen. Bibigyan mo pa ba ako ng isang pagkakataon? Okay ba? Bigyan mo na ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na talaga. Ulitin ang dati kong mga pagkakamali. Ikaw. Talaga? Ayaw mo na ba sa akin? At sa babi sa sinapupunan ko? Sage. Naniniwala ako sa'yo. Mag-ingat ka. Bantis ka pa naman. Sage. Ayos na. Lu Xingchen, tumigil ka na. Hindi ganoon kadelikado ang panganganak. Si Sang Juan at ang bata. Ayos lang sila. Nga, kuya. Pinapaikot mo ako, nahihilo ako. Doktor, unahin ang nanay. Ang magiging tatay na ito. Anong siglo na ba to? May ganitong konserbatibong isip pa. Ligtas ang nanay at anak. Sang Juan. Ang importante, ayos ka lang. Huwag na tayong magkaana. Okay. Anak, kuya. Hindi mo pa nahahawakan ang babi mo. Dumating na. Buti na buhay akong muli. May oras pa para sa lahat. Talaga. Sang Juan, matagal na tayong di nagkita. Si Alinghua. Dumating ka para sanduin ako.
Sang Juan. Ipakilala ko nga. Ang pangalan niya ay Xia Linghua. Siya ang taong pinakamahal ko. Hindi pwede. Hindi pwede. Lu Xingchen, ako ang taong pinakamamahal mo. Paano mo nagawa na makipagkasama ka sa ibang babae? Hindi pwede. Sang Juan. Huli na at ngayon mo lang ipinapakita ang pagmamahal? Wala yan halaga. Ang dami kong ginawa para sa'yo. Binigay ko pa nga ang puso ko. Hinukay ko pa at inalay ko sa'yo. At ganito mo ako tinrato. Hindi ganun. Hindi. Lu Xingchen, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nalinlang din ako. Hindi ko sinasadya. Mahal mo ba ako? O hindi? Hindi. Hindi na kita mahal. Matagal na akong wala sa pagmamahal sa'yo. Hindi pwede. Mahal kita. Lu Xingchen, mahal mo rin ba ako? Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan, ha? Sang Juan. Inigsin ang oras, huli na. May oras pa. Paano naman magiging wala na? Muling nabuhay na ako. Buhay kang buhay ka ngayon. Nakatayo ka sa harap ko. Lahat ito may oras pa. May pagkakataon pa tayo. Lu Xingchen, may pagkakataon pa tayo. May pagkakataon pa. May pagkakataon pa tayo. Sang Juan, hindi mo pa ba naintindihan? Lu Xingchen, hindi na siya babalik sa'yo. Dinala ko na siya. At, tingnan mo, na parang hindi ka mananganak. Ano ang sinasabi mo? Ano ang sinasabi? Ako. Sang Juan. Ang anak natin. Pinatay mo ng kamay mo ang anak natin. Namatay na rin ako. Juan, 3 taon na. Nagising ka na rin. Hindi possible. Nasaan si Lu Xingchen? Pinshu? Sama ka sa akin hanapin si Lu Xingchen, ha? Tama na, Sang Juan. Mas kailangan mo na tumigil sa panlilinlang sa sarili. Hanggang kailan na ito? Si Lu Xingchen, patay na siya. Patay na siya ng 3 taon. Hindi totoo. Lahat eke lang lahat. Nag-reborn ako. May oras pa ako para iligtas siya. Hahanapin ko si Lu Xingchen. Sang Juan, nailibing na si Lu Xingchen. Nakalimot ka ba? At pagkatapos nun, nagka-aksidente ka. Naging vegetative state ka, parang walang malay. Sobrang nalungkot ang tiyahin mo. Noong sumunod na taon, namatay din siya. Hindi kinaya ni Sang Yu. Pumili siya na umalis ng bansa. Hanggang kailan ka magtatampisaw dito? Hindi pwede. Anong rebirth? Anong pagbabalik? Lahat yun, Pek. Panlilinlang lang lahat. Lahat, Pek. Kaya pala, lahat pala imahinasyon ko lang. Matapos ko siyang mawala, sa araw-araw na sakit, nabaliw talaga ako. Pinshu, lumabas ka muna. Ako, gusto kong mag-isa muna, mag-isa lang. Lu Xingchen, pagod na ako. Ako, ikaw pinatay kita. Napatay ko rin si Mama. Ako, ang kapatid kong lalaki ngayon. Siguro galit na galit siya sa akin. Lahat kasalanan ko. Lahat kasalanan ko. Hintayin niyo ako. Pupunta ako ngayon para samahan kayo. Pupunta na ako. 79. Noon, mayroon akong isang, ang pinakatunay na pag-ibig sa mundo. Sayang, hindi ko ito pinahalagahan. Lu Xingchen. Kung may susunod na buhay, sana magpakailanman kang maningning, kalayaan, kaligayahan. Sana hindi mo na ako muling matagpuan.
Lu Xingchen, dumarating ako para tubusin ang nagawa ko sa'yo. Anong kinukunan mo? Photographer. Culture Lighting Director Zheng Yulong. Culture Sound Engineer Yan Wengsang. Culture Stills Photographer Tang Jingji. Culture Script Supervisor Du Mingyao. Culture Art Executive Liu Kan.